I think very well thought out dito yung plano ng TNC versus RSG. You know, I have a thought. Kasi bigla ko lang naalala, in terms of all of the bans na ginagawa ni Coach Wolf at ng TNC, it's always the Fanny, the Ling, Hayabusa. and the Hayabusa na first 3 bans nila sa blue side. Paano si Kaysen? How is he actually, you know, finding his way all throughout na nakakahanap pa rin siya ng hero na komportable siya at this point? Andun kasi yung trade eh. Kasi ang naiwan, Julian and Nolan, both heroes na laro niya na. So, nandun yung parang yung naiiwang heroes na hindi naman kasi kukunin kagad ng kalaban. Nagmadali nga actually yung RSG kanina when they picked up the Julian kasi parang naisip nila baka kunin ni Kaysen. So this time around sila mismo nagtanggal. Itong Matilda na to, by the way, circa 2021 na first ban Matilda. Ngayon ko lang ulit nakita to. And na-acknowledge siya na, and so far for Coach Panda, kina-consider nila actually yung mga parts na baka naman pwede na i-respect natin or direct attack. And actually, for RSG Philippines, parang kilala sila by the book. Systematic yung nagiging approach nila sa draft. And sometimes, ang isa sa pangontra, sabi nga nila Wise and even the Venus, is the lason. Napanood ko yun yesterday na yun yung totally na bigla na lang when we're OC, di ba? Kapag may isang bagay na hindi sumusunod sa parang gusto mo, parang yun yung nakaka-disrupt. And actually for them, parang kino-consider lang medyo nalaking sila dun sa mga save and of course heads to Tobias earlier. So somewhat kailangan talaga nila muna natanggalin yan just so they could get that momentum here for game number 2. Actually, nagulat nga ako na na last game hindi pinansin ng RSG yung Oyabak, yung Hylos. Oo, yung Hylos. As in, hindi nila pinansin. Hylos hater tong team na to. Lagi nakaban actually yung Hylos sa side nila. Ayaw But nila. I do feel like na parang against TNC, no, it's not warranting of a ban. But even then, it is a possible choice para sa TNC, no. Baka suddenly ilabas nila yung Hylos. But with TNC on the right side, dahil nga record ka magban ng chip, now Hayabusa is open. I think RSG recognizes that, na kulang yung bans ng TNC sa jungle row. So hindi nila kailangan isipin or hindi nila kailangan i-overthink yung hero pool dito ni Irad kasi lagi maiiwan. Kaya naman nag-justify dito yung Julian ban. Ayaw mo lang din bigyan ng comfort hero dito ang TNC. But now you have to face the music. The matchup is likely gonna be the Nolan, the Hayabusa in the jungle. Upon the edge So kinuha na nila yung Nolan. Yeah, yan! Hans, first pick na yung Nolan finally. Na-promote Last week pa umuusog to eh. Men, kasi nung una, just in case na hindi mo alam usually nandun yan sa second third balik. pick ng blue side. Yeah. Tapos nag-move siya sa first and second pick ng red side. Tapos ngayon na-promote First na pick talaga na. siya sa blue. Parang kinder, moving up ceremony. Moving up ceremony. Kaya medyo grade 1 na siya. Pero Ayun. this is kinda like a change. What do you think about this? Ito yung hinahanap natin kanina, di ba? Before the Faramis pick for TNC, nung blue side sila. So ngayon medyo mas aagahan nila. Hindi lang yung Nolan yung may moving up ceremony here. It's still going to be Ibor or Ruby rather here for the side of TNC. Tama naman. Tama naman. So Si ano pala no? Si Ruby pag sinibord din yan. Si Rubin. Ibor. And Roger. No, Roger. Oh, I like this. alam na natin agad. No. Yung- Flexible. Actually, Jungle Roger. Pareho sila. Exactly. Yeah. Di mo alam kung anong role ng Ruby. Can be played on the XP, Roam, pati na rin sa Gold. So we don't even know. Ang kinagandaan dito is pwede nila itago yung jungle role hanggang kaduluduluhan ng draft ng Ng mapa. TNC. So if you're Coach Panda, kailangan mo isipin yung mga Hayabusa, yung well, marami pa naman tulad ng mga Bane, yung role yung role ng Roger. So, it is gonna be hard to draft matchups here. Ang pwede mong gawin is kunin mo yung Moskov Dragon para kay Kusei. Nandiyan yung comfort nila. Maybe Moskov Paramis or, Moskov Edith. Again, very synonymous ng Edith sa RSG. Kilalang sila dyan. So, they go for the Edith. Ooh, okay, Zuxin. And actually, he's actually a good pick here for RSG Philippines. Hindi lang nila masyado in-overthink as we mentioned na mahirap i-answer back agad if you don't know which role this Ibor and this Roger my is going to goodness. go. Medyo napapalakpak doon si Coach Wolf here for TNC because it's opened up a Hayabusa for them even before we go dito sa ating next bans. Ito yung sinabi natin kanina, ang perfect ng setup ni Wolf.
Again, nung kinuha nila yung Roger Ruby, hindi warranted na mag-react dito yung RG sa Hayabusa. Pero sinabi natin kanina, nandun yung setup ng Nolan and Hayabusa matchup. Yeah. And then when RSG picked up the Zushin, automatic pick up ng Hayabusa. It's the best jungler out of the remaining members ng jungle pool. Kasi wala ni Ling, wala ni Fanny. So yung Hayabusa kasi, it's nice to have it kasi hindi siya kaya sagutin na isang Zushin. Just going back to the thought process, in their first game win, in the first TNC's game win, Hayabusa din yung ginamit ni Kaizen noon. Na talagang he went crazy with that specific assassin, and now he's gonna be utilizing it once again to hopefully bring this team to their very first match victory. But at the same time, you'd love to see how good the setup was para sa kupunan ng Phoenix Army. Pero hindi mo rin naman may tatanggi na kahit paano meron pa rin namang meta picks, especially with the Edith and the Juicin na meron dito ang kupunan ng RC. It's all about the mobility here for TNC Pro Team na nga lang din. And most likely, no, for the Jushin na nga lang din, na nakita natin ngayon for RC Philippines, more on the vision and of course, initiation nila, check na agad. Habang for TNC Pro Team naman, I like the reactions, even the crowd, may bata rin na supporter from the Phoenix Army, na this time parang more relaxed na nga lang din sila sa nagiging atake, not really overthinking kasi may first 3 sets nila, sapat na yung damage nito eh. Yeah. And nakita naman natin on how they conquer the early phases of the game. When we say early, yung kills, yun di ba yung first blood, and kanina hindi lang first, rather 2 kills, agad yung na-secure nila. And so on for RG Philippines. Among the magiging planes clapback naman exists nila the dito. equilibrium. It's going to be the Eve Oh, okay. That's a good answer coming up from RSG. Alam mo, Miten, madalas nang nakikita to, especially in the second phase. Kasi yung Eve, usually pag minimix up ng Harit, palaging ganyan. Pero tinan mo yung Terizla, usually, you don't want to pick that up when you're going against a Juicin. Pero why do you think they pick this up? I mean, it's a nice setup versus the Edith and the Nolan. Kasi ang kailangan mong hanapin dito is kailangan mo ng frontliner that can set up for both the Ruby and the Hayabusa. By the way, ang ganda ng statline ng RSG dito. Second in terms of ranking pagdating sa team kill participation. Really shows yung Task Force RSG. But then again, going back to the draft, I think Claude, Harith, Carry yung option dito for Kusei. Yung Moskov medyo alanganin kasi ang daming papatay sa kanya. And it's also a weird matchup against the Roger. Yeah. They go for the carry para may burst sila doon sa Terizla. And then they go for the Kaja. Against sa Ruby though. And tapos Zushin yung mage mo. Parang Medyo mapapaisip ka talaga na if you're from the side of RSG Philippines. Pero Paramis. for this one, ano yung magiging answer naman TNC? Knowing na may specific control here, suppress rather here. Ang dami actually. Nakaja for the side of RSG Philippines. And not only that, you mentioned marami. Ano pa yung mga Paramis, marami Aurora, yan? Lilia. They go for the Aurora Classic. Aurora. Oh my goodness, ang ganda ng draft ng TNC. After the penalty zone, meron tayong pwede tayong maka-expect agad ng fall of the Frigid Glacier here for the side of TNC Pro Team. And not only that, ang ganda nung Ruby nila dito, especially onto the hands of Escalera. Yeah, ang kailangan natin isipin dito is yung early tempo na pwede makuha ng RSG. It is gonna come from the mid. Very reflective naman sa stats daw. Okay naman, ma-balance naman yung early game nilang dalawa. Ang problema nila, may dalawang tao doon sa mid side ng TNC na ang hirap labanan, sa Ruby and the Aurora. Pagdating mo ng level 4, even though sabihin na nating may Divine Judgment ka, number 1 yung support, meron siyang passive na hindi siya namamatay. And then also, you have a Roger that can play around in the early game tempo of TNC. Could be the moment where TNC gets their first win, or will it be RSG bringing us to Game 3? Casters, paso. At malalaman na nga natin kung paano magpapatuloy ang istorya ng ating pinakaunang serye ngayong araw na to. Pagpasok natin sa Land of Dawn. Men, this is the first time na nanalo ang TNC Pro Team in game number 1. Wawasakin kaya ng RSG ang mga puso nila? Ramdam na ramdam natin, no? Yung kasiyahan. Doon pa lang sa drafting phase, yung mga body language nila, nakangiti sila, tumatalon-talon pa si Coach Wolf, di ba? Alam mo, nandun sila sa punto na nagawa nila at nagampanan nila yung role nila doon sa drafting phase. Ang tanong na lang,
matutuloy-tuloy ba ito ng TNC? Kasi yung RSG para sa akin, nakasabay din sila kasi classic Kajakari ito eh. Oo, kumbaga parang binigyan nila ng classic na solusyon ang problemang pinapakita dito ng TNC Pro Team at agarang pagwa 1v1 dito sa dalawang gold laners pero mukhang hindi nila itutuloy ang sakmalan na posibleng naganap. Ang sakit na. Tsaka nakita natin na delay ata ng isang isang minion itong si Kusei dahil dun sa ginawa ni Kozen. And this time si Light ay sumama na rin. Para nga naman magkaroon ng additional na protection itong RSG. Grabe, no, kung titignan yung community prediction, 36% ang naniniwala sa TNC, 64 naman para sa RSG. At hindi naman nakapagtaka yun, mainly because RSG, in terms of history in the league, talagang very rich na ang kanilang mga achievements. Again, RSG has already won an MPL Championship. Nanalo na rin sila ng MSC Championship. Kaya naman, meron din talaga silang mga fanbase na naniniwala sa kanila. At ngayon, entering this first turtle objective, bukas si Kusei ang unang bibigyan. Pasok agad, dalawa naghati dun sa Shadow Kill. Atras muna si Kaizen. And si Kozen din ay medyo mag-re-recall na rin patras. Mahaba-haba pa. Ay, hindi, actually, mabubuhay na yung unang turtle ng ating game at nakaabang na dun ang RSG. Napakagandang pagpwesto ng RSG but still 11-3 pa lamang si Aqua. Ang ibig sabihin nito ay wala pa siyang access sa kanyang Crimson Beacon. Isa sa mga pinaka-importanting ultimates for RSG pero hindi yata nagmamatter yun dahil napakabilis lamang itong makukuha ni Irad. That's the first turtle going to the hands of RSG. Habang si Kusei naman ata ay bibigyan ng TNC bilang trade pero napakagandang pag-ikot din mula kay Light. Ang ganda rin ng responde doon ni Lancy, no? Parang na-anticipate niya na baka mamaya i-next na itong si Kozen. So sumama kagad siya for the protection at kung papansinin natin, no, sinuko na rin naman ng TNC yung unang turtle ng game na yun. Kasi nga naman medyo malayo pa si Kaizen pero sa Repel Zone, tinamaan ang isang member dito mula sa RSG Philippines. At si Lancy nakakuha ng unang dugo. Escalera ay dumive na nga rin. Oh, wow. Pero Crimson Beacon Lancy? from Aqua at pinitbit sa leeg. Itong si Lancy at dalawa tutumba para sa TNC. Nung simula men, parang akala natin lamang na ang TNC. Pero nung nagtagal ang laban, RSG, they eventually found their way inside that fight. Napakagandang pagpasok mula dito kay Aqua. At may nabuhat pa nga. Hindi na nagmatter kahit may Pride of Ice si Lancy. Dahil pagkagising niya mula sa yelo, hindi malaabatar ang yung naganap. May katayan agad na nangyari. Yun nga. Tsaka only spam kasi nung lantern kapag naka-Crimson Beacon kayo. No? Yun yung sinamantala ni Aqua doon sa pagkakataon na yun. Nakakaalamang ng hindi naman ganun kalaking gold ang RSG. Pero again, definition nyo na kahit papano ay nakokontrol na nila yung early game as compared doon sa game number 1. Oo. At ang ganda nga ng mga bigayan dito sa game number 2. TNC, naghahanap ng mga pwedeng bigyan pero sila ata ang nabigyan. Nako, bibigyan ba? Hinatak sa kabubuta Light. Nako, nanigas din siya. At si Light ay mamamatay. Irad naman ngayon. Nandun yung kanyang burst pero naiwasan ni Kozen with that like and pounce. At nakaplato din si Kusei doon. Halos 70% lang naubos niya. Oy, maganda yun para sa mga gold laners natin, para din lang sa mga viewers natin. Malaking pera ang pagkakalbo ng mga plato na yun. Mas lalo na kung mag-isa ka, in which case mag-isa naman talaga. Kaya naman si RSG ang may hawak ng kalamangan. Still, a very short gold lead. 400 lamang ating Oo. And Irad available na rin yung kanyang Hunter Strike. Ngayon napipwesto na sa ikalawang pagong ng laban. Si Light ay nandun sa gilid. Available yung kanyang ultimate. So any moment ay pwede niyang hatakin itong si Escalera. Pero naman, sila dito na Escalera. And this time ay maninigas muli itong si Divor. At si Kozen nakakuha ng kill na yun. Bibigyan din si Escalera. Pero si Kozen ang nauna. At si Aqua ay umaatras na nga rin. Kaizen, trabaho lang doon sa pagong. At sila makakuha dito. Primal Wrath ay available during that fight pero grabe yung crowd control na binato ng TNC Pro Team. Hindi lamang penalty zone ang pumigil doon sa isang Edith na makapag-Primal Wrath kundi pati na rin yung mga freeze na minabato ni Lancy at si Escalera na nagsimula ng lahat ng mga yon. TNC, binaliktad nila yung gold lead na maliit at napunta na yun sa kanila pero mukhang may trade na magaganap doon sa may bandang itaas. Another play from Vivo. Sinuko nila to si Lancy, binitbit rin, hindi available yung Pride of Ice. Habang si Escalera naman na naging next sa target, 2-man down para sa upunan ng TNC at may pagkakataon pa silang pasagin yung Torres sa baba. Basta may flicker si Nibor, maaasahan talaga natin na maghahanap siya ng play. 1v1 with a great one. Irad with a one. Boranay! Pinalikan pa pero hindi sapat yung normal hits. Nakaligtas with a sliver of HP.
pero naging matagumpay yung pagbasag dun sa baba. Kamuntikan pang magkaroon ng kill. Alam mo naman, kapag mga assassin, pabilisan ng kamay, timing din yan. Yeah. Hindi porket mabilis yung kamay mo, ipanalo ka na minsan. Okay pa nga na may unting pasensya na nilalagay. But still, walang patayan na naganap doon. Pero as you said, Burrito, nagkaroon nga ng trade doon sa may bandang ibaba. Tignan muna natin ang ating mga items. Mukhang malapit na tayong makakita ng online na Roger. Pero yung kay Kari kasi understandable, kailangan mo ng konting pampabuhay kaya nagpatalon muna siya. Okay, tsaka naka-warrior boot siya dito kasi alam niya na more in physical damage talaga ang marireceive niya. If ever man, no? Kaya nga, naka-ready din. Actually, ang magkabilang kupunan para sa mga sunod na ganap. Kasi pangatlong pagong na ang ating paglalabanan. And ang RG Philippines pa rin nakakahawak ng gold lead. Ayan na nga pinakahuling pagong ng labang ito. This is going to be the third turtle kung saan mauuna ata ang RSG. Pero TNC nasa magandang pwesto. Pwede silang pumasok dito kay Irad. Pero agaran siyang makakatakas via the fracture. Okay, tatlong ultimate ang nagamit doon at nagastos ng TNC Pro Team. Alam nila na medyo mahirap at malabo na kumontes doon sa pagong. Kaya nga naman na ang target nila dito ay yung babang bahagi nila. Pero tumama yung Earthshotter. Atake din! Wow! Escalera ay matutumba. Grabe yung burst na ipinamalas ng RSG. At grabe din yung read ng RSG. Alam nila na ibibigay na pala ng TNC Pro Team yung turtle. Kaya ang ginawa na lang nila, sige, gumawa na agad tayo ng play. Uy! Kaizen hindi nahila ng actually available ba? Hindi naman pala kasi available ng Divine Judgment. Nagkapit-kapit Kapit-kapit kamay doon ng RSG. Kasi alam nila na paghahati-hatian nila yung shadow kill. And alam mo naman kapag solo ka lang, doon mo mararamdaman talaga yung kati at sakit noon. Pero apat na members, big rotation para dito sa may bottom lane, ha? RSG, mukhang naghahanap sila ng Torre, pero ito na ang TNC with a concealed play. At mukhang hindi nila itutuloy ang kanilang maitim na balak. It will be successful defense para sa TNC. Kaso isang kalabit na lang yan, men. Siguro kahit nga tayo na kumalabit yan, babagsak na yan eh. Oo nga, no, kapag napatid, ayan na nga. At makukuha na ng kumpara ng RSG. Oh! Pero inisata nila itong si Nibor. Habol din sila. Shadow kill din sa dalawa. Atras muna itong si Kaizen. Ikamit na rin yung kanyang retribution. At actually, kung iisipin mo, pwede nga nilang tambayan yung purple buff. Pero alam na to ng TNC. Torre para sa kill. And ang hero nagre-respond naman ng Torre hindi. So I think RSG won that trade dahil nakakuha sila ng medyo malalim na Torre. Kaya naman kailangan mas protektahan ng TNC ang kanilang purple buff. Pero hindi naman sila in-invade for now. First Lord ng ating laro, 30 segundos bago lumabas. At ang kalamangan ng RSG ay respectable enough para ma-threaten ang TNC Pro Team. Crucial item pickup mula dito kay Light na alam natin pagka nakuha na yung item na yan at nag-snowball sila, tuloy-tuloy ang galawan para sa RSG. Waiting time kagad kung sila ay nagamit. Pero unahan na sila dito na Escalera. Hindi na ata magagalawin din si Nibora. And this time, nagamit na rin yung ultimate dito ni Lancy. Babagsak si Kozen. Ito na ata ang pagbawi ng RSG Philippines. Shadow kill. Pero kasi apat yun at hindi naramdaman ng RSG yung burst na ibinigay ni Kaizen. This time, naging defensive ang flicker ni Nibor. At saktong-sakto din lang dahil nakapag-primal rat pa siya at hindi nakakuha ng kill ang TNC Pro Team. Kaya naman ang pinakaunang lord ng larong ito ay mapupunta sa kamay ng RSG. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-push dito sa mid lane. Dalawang objectives in one play. What a sequence para sa RSG. Ganda ng naging, ang ganda rin kasi na naging simula ng RSG Philippines dito. No? Binasic na nila Alam nila na, kumbaga, wag na tayo maglagay ng mga Cheche Boreche dito. Kuha tayo ng carry, pa-counter doon sa mga frontline hero dito. Kasi kapag may carry ka, kahit sino pa yan, yung true damage na nabibigay ng mga shuriken nito, matik kagad na may tutumbang isa Kahit tangke pa yan no? Dahil bukod na rin sa damage amplification, pero si Nibor na naman ang binigyan! Nahuli doon, atras muna si Kaizen. Pero si Ako ay naghahabol din. Si Hedza ata kanyang Aqua? puruhan. Dinala doon sa kanyang tropat na atak pa! Hindi nakasapak si Kaizen, ladies and gentlemen. At tuloy-tuloy ang raid na ipinapamalas dito ng RSG. Grabe yung sequence na yun, men, nahuli. At parang alam mo yun, nagpoprotekta ka lang naman. Bigla kang binuhat, tapos bigla kang Divine Judgment. Sobrang layo mo na sa mga kakampi mo to the point na hindi na smart na pumasok ang TNC. At alam siguro ng RSG yan, ay 6K gold lead para sa mga Raiders. At kailangan munang dumepensa ng TNC Pro Team. Kailangan muna bumili ng oras if you are the Phoenix Army. Kumbaga napasabi nilang si Hezon, kumbaga sa mga pelikula, pre, iwanan nyo na ako dito. Kaya ko na ito mag-isa. Mga ganon-ganon, di ba?
nagdrama eh, no? Kumbaga parang, doon na rin naman, naultihan na at wala na rin namang magagawa. At ang masama doon, that was heads. Oo nga Yung pinakamakunat na miyembro ng TNC Pro Team, yung kayang tunawin ng RSG. Kaya naman kung tatanungin mo ako, Burrito, wag mo na akong tanungin. Sabihin mo na. Kailangan talaga munang parang kalma muna para sa TNC Pro Team. No? Mag-farm muna tayo, pakunat pa ng konti. Oo nga. Tsaka hindi rin nila fully nagamit, no? Yung kakayahan sana ni Casey na mag-pick off. Yung mga solo-solo pick off niya. Pero solo, hindi nata! Ando na naman yung Divine Judgment. Popping the immortality habang i-penalty zone. Inabutan din sa may badalikon. Bagsak din si Escalera dito. Retribution ay nagamit na. Bagsak din si Heads. Dalawa na ang matutumba para sa kanila. Si Kazen. Meron pa siya shadow pero wala na siyang pang-atras. Wala na yung pinakatulong shadow na pwede niyang puntahan. Tatlong members mula sa TNC ang mamamatay. Oh, no, Kozen. Kozen. Tinatapatan siya dito ng flashlight. Atras muna. Itong si Kozen. Pero ito ata ang pagtatapos, ha? 10 seconds para kay Escalera, 10 no. segundo din para kay Heads. Pumutok ang pagdepensa dito sa mid lane. Defendable pa naman ata for TNC Pro Team pero hindi ata papayag yung mga Raiders na wala silang makukuha dito. That's the inhibitor, turn it down in the mid lane. At mukhang Recta Purple ang gusto ng RSG. At matapos niyan, kumaliwa lamang tayo, ay nasa Lord na Ayun ang na nga. RSG. Ibang klase at kailangan ng rundown dito ng TNC. Ang ganda ng call na ipinamalas na ng RSG Philippines. Remember na wala pang basag na tore ang RSG dito, conceal. Gagamitin nila. Ito na nga yung naging call, rundown, pero wala na silang natagpuan. Very risky play for TNC Pro Team. And Ay, what? ganda. The veteran move Wow. coming in from light. Sinampal yung Kramer. Ay, na yung Lizard, kung ano man yan. Pero bigla niyang nalaman na may tao doon. Oo, yung sa Lagubang, sinampal, tapos pumunta doon sa may mahabang bush na yon. Again, sobrang crucial nun. Alam nila na 4 na members ang nagkukumpulan at nakita rin nila si Kozen doon sa may bandang gitna na magdedepensa. 20k ang buhay ng Lord. Nibor with the flicker play. Naghahanap sila ng angulo. Mukhang nakahanap na nga ng isa. Suppress at iba pa! Escalera, wala na! Ando na rin yung ultimate ni Kazen! Ugi Shadow, kipilit sa lunang 3 members yung sa side ng RNG Philippines. Pero unti-unti bumabagsak ang Phoenix Army and si Lance na magiginig sa target. Oh, no. Ando na naman yung lantern. Tinututukan lang talaga. Pop yung Pride of Ice sa pera si Nibor with a triple kill. Ito na nga ata ang pagtatapos. Si Kozen, pipigilan niya. Pipigilan ng Wolf pero hindi mapipigilan ng pagragasa ng mga Raiders. Andun pa yung paghatak at ang game na ito ay ma-extend pa. Third game secured para sa mga Raiders. Classic Kaja combo. Pinakitaan ng pagtunaw. Kahit sinong mahila ay bababa. Hindi sumapat yung kunat ng Teresla doon. Again, napakatinding laban na yun. Grabe, umabot pa tayo sa game number 3. Panigurado maraming